Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Title, di wow. Iyan ang nasabi ni Representative Joel Chua matapos kumpirmahin ng Office of the Ombudsman ang SALN ni Vice President Sara Duterte mula nung maging Vice Mayor ng Davao City. Sa pagtalakay kasi ng House Justice Committee, nakadeklara ang cash on hand at bank deposits sa SALN ng Vice Presidente mula 2007 hanggang 2018 lamang. So, ito yung usapan ni Congressman Chua at saka yung taga-ombudsman na in charge sa SALN, si Madam Karen Batu. Sabi ni Chua, so sa madaling salita, yung kanya lang na ilagay was only from 2007 up to 2018. Tama po ba? Sagot, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits from 2019 to 2024 SALENS. Response, Chua, ni 5, wala. Di wow. Trending na naman yan. Di wow. Pag nagsabi kang di wow, dalawa lang yan. Either dismayado ka or tuwan-tuwa. Di wow. Tingnan natin ang nag-react. 19,000 reaction, 15,000 ang tumatawa, 3,300 ang nag-like. Comments. Tila Janer, cash on hand doesn't mean nasa wallet or nasa vault. Liquid assets tinutukoy kasama banks, e-wallets, digital banks. John Goltep, also make all SALNs from president to senators to congressmen and families available for viewing so that we can compare. Speaking of SALN, nang laki nga ng SALN ng Pangulo, yung network niya nakalagay dito. Basahin ko. Kasi ang kine-question lang nila, bakit lumubo ang yaman ng Vice Pangulo at ang kanyang husband ng 70 million in a period of 16 years. Si Boyeng Rimulya nga, ang laki ng paglubo ng kanyang, kalimutan ko na lang yung detalye. Basta halos ilang percent, grabing paglubo ng network ni Boyeng Rimulya. Ganon din yung ibang mga senador at congressman. Ito, ang presidente, noong 2005, 79 million ang kanyang network. Noong 2024, naging 1.375 billion. So that's 20 years. Ilang percent ang pag-increase nito? Ang laki 79 million lang. Naging 1.3. How many 1,000% increase? Yan ang salin ng Pangulo. Bakit si BP Sara lang ang pinag-iinitan nila ng SALN? Gusto nilang maging next CG Corona, si BP Sara. Yes, tingnan natin. Galingan ninyo, mga honorable congressmen. Kailan nyo isasampa ang impeachment case ni BP Sara sa Senado? Gawin nyo na yun. Huwag nyo nang patagalin dahil, excuse me, ako, excited na akong makapanood ng bloodbath sa impeachment trial. Dito kasi sa kamara na ito, excuse me wala lang ito Sarsuela, sabi nga ni Senator Marcoleta
ginagawa na nila lahat ang pwede nilang gawin sa Committee on Justice para masira ang credibility ni VP Sara. Kasi pagdating sa Senado, wala silang kapanapanalo. Simple arithmetic lang yung ginamit ni Senator Marcoleta. Kailangan nila ng 16 votes para makonvict si VP Sara. Sila, yung majority senators, yung alyado ng administrasyon is 15 lang sila. So, kulang sila ng isa. So, talo na. Oh, may konting pabiro si Senator Marcoleta. Sa 15 na majority, ang 4 doon, re-electionist. So kung ikaw, senador, magre-re-election ka, gusto mo bang ilagay sa alanganin ang imong re-election bid sa 2028 by voting for the conviction of VP Sara na ang galit ng mga DDS mapunta sa iyo? Kung ako yung senador na yun, re-electionist, of course not. Mag-abstain ako. Pinaka-safety, abstain. Yung 4 na re-electionist na sinasabi niya. Oh, so 15 sila minus 4. E di 11 na lang. So, ano pang mangyayari sa kanilang impeachment? Kaya, wala ito. Win-win solution ito kay VP Sara. Win-win case pala sa kamara, mga anti-Duterte forces is lose, hindi yung tambalus-lose talo at talo pa rin sila. Kaya ang ginagawa na lang nila ngayon is kinakandak itong mini trial nito para masira ang credibility ni VP Sara. Tingnan natin. Anong kasabihan? You can never put a good man or woman down. So, good luck sa mga kongresista. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo ni ang atop sa natagaan na mo og yero, mga dagko na gid og buslot ang iyang atop nga yero. So mo na ni. So kining diri dapita silupin ra gyud ang ginabutang tungod kay kung mag-ulan, ulanan na gyud. Oh, dito ida. Og mo na ni ang yero nga among gihatag. Gamit manan ko na dan ikaw pahilo no ba ibag ko sa daan. No, ja din. Magamit ko siya. CR ato siya din. Martilyo. Karon human na gyud sa pag-atop. So nakatop na gyud ang among gitabangan sa ye. So nindot na gyud ang ilang atop na pulihan na tong mga daot ganina. Mat sa Ginoo nga napulihan na gud ang among sin di na gud mimuulanan. So pila na to ka tuig? 5 na. Mm. Salamat kayo sa nagtabang ani nga di na gud mimuulanan. Salamat kaayo.